Ilo po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan natin yung hearing ng Senado kanina, yung Blue Ribbon Committee sa pagpapatuloy ng investigasyon sa mga manumalyang flood control projects, lalo na po yung mga ghost flood control projects. Kasi sabi po ni Senador Rodante Marcoleta, yung sumbong sa Pangulo projects daw coordinates of, sabi niya, the coordinates of projects listed in the sumbong sa Pangulo database are incorrect. Marcoleta told DPWH Secretary Vince Dizon that the multi-year programming and schedule application or MIPS, which the sumbong sa Pangulo site relies on to identify incomplete, substandard, or non-existent government projects is unreliable. Parang yung ginagawa ni Marcoleta, mga kababayan, yung ginagawa usually ng mga defense lawyer, ginigiba ang credibility ng testigo. Di ba? Yung testigo sa pagnanakaw ng mga milyon-milyon, if not billions of money from the taxes of the government. And in this case, ang ginigiba ni Marcoleta, yon mismong sumbong sa Pangulo website na hindi niya reliable, incorrect ang data dyan. You see, mga kababayan, hindi daw pwedeng pagkatiwalaan. So, binibigyan niya ng duda yung mismong sources ng information ng ating Pangulo na maraming guni-guni na mga projects. Yan o, sabi niya dito. Yung sumbong sa Pangulo, ang ginamit na batayan ay yung MYPS o yung Multi-Year Programming and Schedule Application. Kaya mali po lahat. Pati po ang committing ito po ay na-mislead, sabi ni Marcoleta. Ang MYPS po, ang ginagamit dyan, puro initial na coordinates. The Senator recalled that he pinpointed 14 discrepancies in the coordinates provided by the citizen complaint mechanism. Ako bilang personal kong pantulong sa committing ito, ako lamang po nakakita ng halos 14 na discrepancies sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. 15 proyekto na mali ang coordinates, sabi po niya. Dizon agreed that this was possible in that he was beginning to see it himself in his probe into the matter of anomalous projects. Di pa na niya ni Mr. Maravillas nag-agree si Dizon. Si Dizon po, bago pa lang po na to-make over na secretary. Kaya malamang nangangapa din siya. Di ba? Overwhelmed, mga kababayan, si Dizon sa problema ang minana niya mula kay Bunuan. Kaya maintindihan natin kung bakit ganon yung sinabi ni Dizon. Marcoleta warned that far more projects may carry inaccurate coordinates than those already spotted, a flaw that could hinder verification of their completion and quality. Yung sumbong sa Pangulo ay mali at ang nakikita ko po doon ay halos 100 or 1,000 na proyekto, mali ang coordinates. Ibig sabihin kahit anong gawin yung pag-iimbestiga, kapag hindi po ninyo sinolusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa misleading situation. So, ginigiba, mga kababayan, ni Marcoleta ang credibility ng sumbong sa Pangulo mismo. Di ba? Kasi mali yung data, mga information. Ano yung mga nakita ng ating Pangulo na non-existent guni-guni nang in-inspection po doon sa Bulacan? Ano yon? Hawak mismo ng ating Pangulo yung document. Hawak mismo ng ating Pangulo yung document. Ang misleading po, Senador Marcoleta, itong mga
pagtatanong po ninyo, o ito sabi rito sa report ng balita, nagtanong si Jinggoy, sabi ni Jinggoy, right now, you're saying na hindi mo ako kilala. Hindi ka nagpunta sa aking tanggapan. Sabi ni Mina Jose, yes, Your Honor. Itong si Mina Jose, contractor po ito, yung WJ Construction. Sabi pa ni Jinggoy, so lumalabas talaga na wala akong kinalaman sa transaksyon ninyo ni Bryce Hernandez. Sabi ni Mina Jose, yes, Your Honor. So sabi ni Rodante Marcoleta, so talagang safe ka na. Inulit yung pagbibiro, mga kababayan, kay Jinggoy Estrada na talagang safe na po, hindi sabit si Jinggoy Estrada. Tulad ng sinasabi ni Bryce Hernandez, hindi pa nga po natatapos yung investigasyon. Sinabi mo ng safe na agad si kahit pabiro po, mind conditioning na yung mga kalyado ninyo sa minority, mga barkada ninyo, ligtas na sa pananagutan. Di ba? Malinaw na mind conditioning, yung mga pabiro, mga style no ni Digong, na yung mga sinasabi, pag sinisingil siya, sinasabing joke lang. Joke man lang niya. Di ba? Yan ang misleading, hindi yung sumbong sa Pangulo. Misleading daw yung coordinates ng sumbong sa Pangulo. Ito ang misleading, yung mga pagtatanong ninyo. Lalo ang gusto ni Jinggoy. Nung kayo pa po yung chairman ng Committee on Blue Ribbon Committee, ang focus daw 2022 to 2025 lang. Yan ang misleading. Napakalinaw po. Tumiba si Diskaya sa mga kontrata. Panahon ni Digong 2016. Yan sabi rito, 207.25 billion pesos ang na-corner na kontrata ni Curly Diskaya from 2016 to 2025. Yan, napakalinaw po. Alpha Omega, St. Timothy, St. Gerard, St. Matthew, Great Pacific, Amethyst, YPR, Elite General Contractor, o Siam, Waymaker General Contractor. Yan ang total, 207 billion ang na-corner. Kasi yung style ng Diskaya, mga kababayan, itong mga kumpanya niya, sabay-sabay na nagbibid. Kaya sa bidding sila nagko-compete man lang. Mga kumpanyang pag-aari niya. Bawal man ang ganon. Kaya matalo yung isa, panalo yung isa. Ganon yung strategy. Ito yung sa Congress. Kaya lang iti-terminate na daw yung investigasyon ng Congress. Hayaan na yung ICI. Sabi ni Iloilo Representative Deputy Speaker Janet Garin, yung mga documents daw, ito-turn over nila sa ICI. Pakinggan natin ito. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. Yan. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Yan, malinaw. 2017 po,
nag-spike siya hanggang 2022. Sa second half, bumaba na. Panahon na ng ating Pangulong Bongbong. Kaya yung mga kwento ninyo, yun ang misleading. Pero lalabas at lalabas din ang totoo niyan. Kasi yung ating Pangulo, bumuo ng independent commission. Nagsimula na nag-inspeksyon. Ito, nagsimula na mag-inspeksyon po sa mga flood control project sa Quezon City to, mga kababayan. Ayan, si retired Justice Reyes. Yan ang inspeksyon na ginawa kanina. O ngayon, sabi dito sa balita kanina, 600 million flood control projects ni Villanueva nasaan program funds ng 2023 GAA, sabi ni Bryce Hernandez. Sabi niya, actually ito nga po, dahil na rin po sa buting Senador Win Gatchalian, yung pinakita niya po pala kanina na ang program ng General Appropriations Act GAA ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Payag ni Hernandez sa hearing kanina. Hinamon pa ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson, chairman ng committee, si Hernandez na ituro kung saang bahagi ng GAA anang program funds na sinasabi niyang pondo ni Villanueva. Di ba? Mga kababayan, ngayon, hindi magsabi ng totoo. Kinontem sila ng Senado. Yan ang sabi rito. Si Bryce Hernandez nakakulong na po. Nauna na yon. Tapos ito, Office of the Sergeant at Arms takes the custody of former DPWH District Engineer Henry Alcantara, Engineer JP Mendoza, and Pacifico Discaya after they were cited in contempt during the resumption of the Blue Ribbon Committee hearing. Yan po, mga kababayan. Ngayon, todo depensa si Joel Villanueva. Hindi ko nga po maintindihan kung bakit si Jinggoy, si Joel Villanueva, inayan pa sila na mag-participate sa investigasyon na dapat sila yung iniimbestiga. Diba? Dapat nag-inhibit sila, mga kababayan. Wala eh. Buti pa si Speaker Martin Romualdez po nag-resign bilang speaker. Pero itong mga senador, di mag-inhibit po, hindi. Walang sinasabi yung mga DDS. Nakita na ninyo, si Chis Escudero noon, umami na tumanggap ng 30 million mula sa isang kontraktor, si Clarence Lubiano. Pero kung hindi pa kinudita ni Tito Sen, hindi bababa bilang presidente ng Senado. Walang sinasabi yung mga Duterte, despite na nasabit na umamin pa. Ganon din si Joel Villanueva. Walang sinasabi yung mga DDS. Pero si Speaker, na-mention lang ni Discaya, nag-resign. Na-implicate, name dropping nga lang po. Nag-resign bilang Speaker. Ang sabi pa ni Pulong sa Kanisara, cover up daw. Nag-resign na nga. Cover up pa. Di ba po? Ang malinaw na cover up, yung ayaw imbestigan yung 2016 hanggang 2022. Kundi ang gustong imbestigan lang ng dating Blue Ribbon, 2022 onward. Yun ang cover up na malinaw. Ito si Villanueva. Nakakalungkot dahil yung chismis is trying to destroy me. My name, our family, our loved ones. May mga anak din ako at higit sa lahat, yung simbahan na aking nire-represent, milyon-milyong tao, rumirespeto sa aking pananampalataya. Sino ba yung may sala? Sino ang sumira sa iyong pamilya at pagkatao mo kung hindi ikaw? Hindi ba nga tinatanong kasi, naghugas kamay ka na? O ngayon, sinabit ka ni Hernandez. Ano ka ngayon? O di ba? Sisihin mo yung sarili mo kung bakit ka napasok sa ganyang problema. O ito ba? Sabi dito sa balita, Curly Discaya
Mahigit 500,000 presyo ng bag na dala sa Senate hearing. I-display pa talaga, oh. Louis Vuitton na bag, mga kababayan. Mahigit 500,000 daw ang presyo. Naka-display talaga niya. Kaya galit yung mga netizens. Sabi dito, hindi rin mapigilan ng iba na maglabas ng galit. No shame, of course. Imagine carrying a bag that cost more than a year of some of people's salaries to a corruption hearing. Napamura siya. Kapal talaga ng mukha. The audacity. Na facepalm ako internally. The audacity to still use that bag. Proud na proud po na mag-display ng mga mamahaling gamit. Ayan tuloy. Na trouble. Diba? Ayan naman lang po mga kababayan yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.